po, saka si Jack, pares lang po yun. Thank you po, Sister Grace, Mars. Hallelujah. Tayo po ay nagpapatuloy. Bagong serye na naman po tayo. Sabi nga, ito na po yung huling buwan ng 2025. At napakarami na po nating napag-aralan patungkol po sa mga salita ng Diyos na I believe sa huling buwan po ay patuloy po tayong magpapakalalim sa mga salita ng Diyos para mas lalo pa pong lumalim, tumibay ang ating pananampalataya. Yung pong pag dumarating na po yung September, excited na po yung marami, lalong-lalo na nung mga panahon natin, Torne, Ninong. Pag dumabi na bear pa lamang, dinig na dinig pa. Pero parang ngayon, kumunti yung naging na-excite sa bear. Dahil siguro sa nangyayari po sa ating mga kapaligiran. Pero marami pong pagbabago ang nangyayari. Pero kailanman po ang pagkasilang po ng isang manunubos ay hindi po magbabago. Naisilang po si Kristo Jesus, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, para magkaroon lang po tayo ng kaligtasan. Isinilang si Kristo Jesus ng Disyembre. Disyembre sabi nila, pero alam naman natin, marami kasing nagtatanong, Disyembre nga ba? It doesn't matter. It no longer matters kung December man yan, kung January, kung November. Ang importante, meron pong Kristong isinilang para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen! Dahil lamang po yan sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Amen! Sige po, isa pang palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Christmas month, sabi nga po, December is Christmas month. Let us learn this Christmas month po about the special qualities of God sending us His Son for us as a precious gift. So, marahil sa bawat isa po sa atin, meron na po kayong ini-expect, ano kaya ang magiging regalo ko ngayong Kapaskuhan? Mapapasa akin na kaya yung iPhone 17? O kaya, pwede na ako sa 3310. Value pa rin, ha? 3310, 3210. Yung pong mga naunang mobile noon. Anyway, marahil po, meron tayong in-expect na regalo. Pero sabi nga po ng ating pag-aaral ngayon, dumating na po ang pinaka-magandang regalo sa ating mga buhay. Hallelujah! Praise God! Kaya nga po ngayong umaga po, umpisan po natin yung pong ating pag-usapan patungkol sa attributes of God, revealed through the birth of Jesus Christ. So marami po yan, pero mga ilan lamang po yung ating pagtutuunan ng pansit patungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Pag sinasabi po kasing pag-ibig sa tao po, marami ang kahulugan ng pag-ibig. Kaya binibigyan pa nga ng kahulugan Love is a magnet lang dating. Lalo tayo, puro maidilarit ang kalupang may edad. Hallelujah, praise the Lord. Pero ang pag-ibig po sa Griego po, meron pong tatlong kahulugan yan, or more, yung pong agape, yung pong pag-ibig ng Diyos na pag-usapan po natin. Meron din yung sinasabing eros, yung romantic love, pag-ibig po ng mag-asawa, at yung pileo, pag-ibig po sa mga kapatid, brotherly love. Pero ngayon po, siguro ipag-uusapan natin sa ilang sandali yung patungkol po sa agape. Yung agape po sa salita po ng Diyos, ito po yung ating mabibigyan ng ating... Pero bago po yun, siguro po ganitong gawin natin. Sabi po kasi ng Psalms 8:3 and 4, basahin mo na po yung ating talata. Psalms 3:8, verse 3 and 4 po. Ang sabi po ng nasusulat, When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars, which you have set in place, what is a mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them? Tayo po'y manalangin. Salamat po. Muli dakilang Diyos sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Aming dalangin sa umagang ito ang patuloy na pagkilos ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan
sa amin pong kalagitnaan. Sa bawat sulok ng aming mga puso, o dakilang Diyos, makita namin ang kahalagan ng iyong pag-ibig sa aming mga buhay. At sa aming pong pagkikinig sa iyong mga salita, kasama ng iyong lingkod na gagamitin, kami ay uuwi, magdadala ng bagong tibay pananampalataya, bagong taas ng pagsamba sa iyo, o dakilang Diyos. At alam po namin, sa aming patuloy na pagtitiwala sa iyong mga salita, laging mayroong katugunan sa aming mga panalangin. Laging mayroong gabay patnubay sa aming pang-araw-araw na buhay o dakilang Diyos. Ito po ang aming samad dalangin, may papuri sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So balikan po natin yung ating talatang binabasa. When I consider your heavens, the work of your fingers, ang sabi po ng salita ninyo, the moon and the stars which you have set in place, what is a mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them? Tayo, talagang, yung ating Panginoon, that He care for us. Pero tingnan po daw natin, pag hating gabi, lalo na pag maaliwalas po, walang ulap, walang bagyo, or walang maliwalas po ang kalangitan, sa hating gabi po, kung titingala po tayo sa langit, makikita po natin, kahit mga malilit lang, pero meron pa rin iba't ibang sukat, mamamangha po tayo sa likha ng Diyos. Tanungin po natin si Mr. Google. Yung pong kanyang mga nilikha, yung mga birds na lang, yung mga ibon, talagang pag nakita mo po, mamamangha ka. Hanapin po mga beautiful birds at ipakikita po ni Sir Google, yung pong iba't ibang uri, kagandahan ng iba't ibang uri ng mga ibon. Yung pong mga bulaklak sa parang, iba't ibang mga bulaklak, lalo na po pag meron pong panambenga, yung pong mga bulaklak na nagkagandahan, talaga mamamangha po yung pong mga isda sa karagatan, di ba? Yung goldfish na lang, kahit hindi na tayo pumunta ng dagat, pero sa karagatan po, kahit itignan po natin sa Google din, pagkikita po niya, naggagandahan. Ito po ay ginawa po ng Diyos. Sabi lang niya, let there be. Ginawa po yan ng Diyos sa kanyang salita lamang, let there be. Kaya nga po, ito po yung nakakamanghan talagang, sabi po ng Diyos na, when I consider, sabi po ng sa sumulang Salmo, when I consider your heavens, the work of your fingers, namamangha po. These verses po highlights yung pong incredible ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pong the psalmist, siya po mismo is being overwhelmed. Yung pong God's majesty, power. Pero mas nakamangha po, mas nakakamangha yung kanyang pagmamahal that He cares for His humanity. Para bagang niyang sinasabing, God, you're the creator of universe, and yet you think about me. You are the creator. Ikaw ang gumawa ng kalawaan ng lahat na pinag-usapan po natin, sinabi natin. Pero, and yet, you still care about me. Bakit po kaya? Talagang, alam po natin, bakit? Sabi nga natin, ginawa ng Diyos ang lahat ng pinag-usapan natin sa kanyang salita. Pero nang gawin po ng Diyos ang tao, let us make man in our own image. Ang sabi po ng Genesis 1:26. Ginawa po tayo, ayon sa kanyang wangis, nilikha po tayo, hindi lang, let there be man. Wala pong ganon. Special po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga, alam po natin, yung Salmo, yung sabing verse, sa sinapupunan pa lang daw natin, tinatahi na, inuhubog na po tayo. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. At kung ganyan po niya tayo, kamahal yung pong ating pag-uusapan. Dahil nga, mahal na mahal niya tayo, yung kanya pong pag-ibig is unconditional. His love, His. Kapampangan niya, His. His love, His. Balik na rin gaya natin. His love is unconditional. Wala pong kondisyon pag ang Diyos po ang siyang nagmahal sa atin. Ito po yung ating sinasabing agape. Agape, love is the Greek word po ng pag-ibig ng Diyos. A Greek word for God's unconditional love.
unconditional love characterized by, ito po yan, selfless, sacrificial, unwavering love. The highest form of love. Not based on emotions, actions, but on God's nature. Ito po, on God's nature. Ito po ang attributes niya. Ito po yung kanyang character. Pag-ibig po ang Diyos. Pero huwag po natin kalilimutan, sisingit ko lang, kahit po pag-ibig ng Diyos, meron din siyang two sides. Meron din siyang justice. God is love, pero God is justice po. Bahagi po yan ng ating pag-uusapan mamaya. Tutunghayan po natin yung pong hustisya ng Diyos. Pero dito pong agape, ituloy po natin, it is the highest form of love, not based on emotions or actions, but on God's nature. On God's nature. So agape love is patient, kind, enduring. It's the love God shows us, and it's the love where we call to share with others. Kaya nga po, kung inibig po tayo ng ating Panginoon, pag nasa atin talagang nagsisink yung pong pag-ibig ng Diyos sa atin, magiging bahagi po tayo ng kanyang pag-ibig, maibabahagi po natin ang kanyang pag-ibig sa mga iba. Ito po yung ating pinag-aaralan. Kaya nga po, kung ang love po ng Panginoon is unconditional, without talagang limit, sacrificial, unwavering natin mo pinag-usapan. So, hindi po yan base sa atin ng narating kung ilang ng kaso ang ating naipanalo. Attorney. O kung ilang building na yung ating naipatayo, Ninong, yung pong mga architect, mga engineer. O kung ilan ng napagtapos ng mga engineer, architect, teacher sa ating pagtuturo. Naalala ko lang po yung aking kumpare, nung minsan. Yun daw, itinuro ng mga engineer, ang dami nang naipatayo ng mga building, pero siya nagtuturo pa rin ng engineer. Siguro, passion niya yung pagtuturo. So, yun ang maganda yun. Yung mga naituro niya na naging successful dahil sa kanyang pagtuturo. What miras po ka rin eh. Alay po, naalala ko lang po. Anyway, tuloy natin. What miras ko. Unconditional nga po ang kanyang pag-ibig sa sabi nga ng ating pinag-uralan. Wala po yan sa worthiness natin, wala po yan sa yaman natin, wala po yan sa gandang lalaki. Joke lang niya, pagkalayo ating mga ngalat, basta ka lalaki ay Calvary. Okay, praise the Lord. Ito po, ano bang sasabihin? This is the greatest love of all. Hindi po yung awit na, the greatest love. Easy sa pagmamahal daw sa sarili ng awit na yun. Pero the greatest love of all, wala na pong iba na masusumbungan po natin sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. Malyari tayo ng mayari. Praise the Lord. Mahal na mahal daw po tayo ng Diyos. Ang tao, ang mundo, walang pinipili. Kaya nga, unconditional. Yung kanyang love is unconditional. Wala po yan sa kulay. Jesus loved the little children, all the children of the world, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Making little children, pero maragutan na po yan, of course. Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo mahal. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya nga, unconditional. Walang pinipiling kulay, walang pinipiling estado sa buhay, walang pinipiling kaalaman. Lahat, maliit, pinakamataas, pinakamababa, wala pong pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Dahil nga, unconditional po ang kanyang pag-ibig. Kaya nga, paano kaya? Balikan lang natin kung ano yung ating buhay noon. Meron bang presidente na ibibigay ang kanyang buhay para sa isang kriminal? Meron na kayo nabalitaan ganon? Marge, wala pa na. Atina? Sabihin niya ka na ako ng Atina. Ito po yung parang paghahambing lang. Na yung pong hari, yung ating inawit kanina, amazing love. You are the King of Kings, Lord of Lords.
mamamatay para sa atin? Di ba? Kaya nga, very rarely will anyone die for a righteous person. Yung po nga sinabi kanina, Romans 5:8. Though for a person, someone might possibly dare to die. Maari daw. Maari lang. Merong pwedeng ibigay ang kanyang buhay para sa isang matuwid. Pero mahirap na ang isang, kaya nga, yung isang ibibigay niya ang kanyang buhay para sa isang hindi matuwid na sinabi ko nga, bibigay ba ng presidente ang kanyang buhay para sa isang kriminal? Imposible. Hindi po maaari yun. Pero dito, pati sa matuwid, madalang ka pa rin makakita na ibibigay ang kanyang buhay. Sa family siguro, yung mga nanay, di ba? Tayo pong mga magulang, sasabihin pa natin, pag nagkakasakit yung mga bata, Lord, ibigay mo lang sa akin yung sakit. Para bagang Diyos ang nagbibigay ng sakit, no? Matagal na po nating itinutuwid dito. Hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng sakit. May mga pagkakataon, pinapahintulot lamang ng Diyos na maranasan natin ang mga bagay na yan para malaman nating meron Diyos na nagpapagaling. Pinapadaan po tayo sa ating mga pangangailangan para malaman nating meron Diyos na tumutugon ng mga pangangailangan. Hallelujah! Praise the Lord! Para po yung mga problema, sige po, para pang Panginoon. Dumadaan po tayo ng mga kalungkutan dahil meron pong Diyos nang bibigay ng kagalakan. Come on! Oh! But God, ito po yun. God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, mga makasalanan pa tayo. Kaya nga, unconditional namatay na si Kristo para sa atin. Woo! Hindi po inintay ng Diyos na maging matuwid muna ang tao. Mga makasalanan pa tayo. Ganito po katindi ang kanyang pag-ibig, wala po sa merit natin, dahil lang po sa kanyang unconditional love sa bawat isa sa atin. See? Yung pong 1 John 3, meron nga pong course ito di ba? Di ko alam kung, siguro si Ninong Rolly, alam ito sa Nining Lita. Behold what manner of love the Father was given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. Diba? That we should become the sons of God. That we should be called the sons of God. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. That is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Hindi pa nila alam kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Pero alam na po natin ngayon kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito pong verse na ito is all about the amazing love of God. This verse is all about the amazing love of God. Is not just calling us His children. He means it. Tayo po ay kanyang mga anak, part of His family. And He loves us with an incredible, lavish. Sobra ang pagmamahal po ng Diyos sa atin. God's love is not based on human merit. God's love isn't earned or deserved. Ito po ay regalo, given freely. Amen. Amen. Ito pong God's love is revealed through the birth of Jesus. Ito po ay demonstrating that yung pong pangalawa, His love is sacrificial. Yan. His love is unconditional. His love po is sacrificial. Yung pong talagang tunay na pag-ibig, handa po yung magsakripisyo para sa ibang tao. Kung isipin po natin, yung pong sacrifice means giving up something valuable. Talagang meron kang
isasacrifice, something valuable para sa iba, for someone else. Kaya nga, when we love sacrificially, we are willing to give up our own comfort, time, or even interest for the sake of one we love. So ito po, yung ating Father, the Father showed this ultimate sacrifice, alam po natin, on the cross of Calvary, giving up His Son for us. So it is about valuing others, other person, valuing other person more than ourselves. Ito po yung sacrificial love ng ating pong Panginoon na binibigay po ang katuruan sa atin para meron po tayong may apply po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Pero ito po, alam po natin, yung pong pag-ibig ng Diyos para masukulian natin, hindi naman po yan automatic, kailangan pong talagang panindigan natin o talagang gumawa tayo ng parang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world, di ba? He gave His one and only Son. Paano po tayo talagang magiging anak niya? That whoever will believe in Him. Yung pong ating binasang talata na kailangan po nating, hindi siya automatic, meron po, kailangan gawin ang tao. Whoever will believes in Him will not perish, but will have everlasting life. So God presented Christ as a sacrifice. Ito na po yung ginawa ng ating Diyos, binigay si Kristo Jesus bilang sakripisyo of atonement through the shedding of His blood, na lagi po nating ginagawa pag-alaala tuwing tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan. Through the shedding of His blood, to be received by faith. Kaya nga po, hindi automatic. Ephesians 2:89, alam po natin, for by grace you have been saved sa pamamagitan ng pananampalataya, faith. Kailangan po natin manampalataya. Andyan, regalo po, libre. For yung pong pag-ibig ng Diyos, libre, yung kanyang grace ay libre. Pero sa pamamagitan ng, kailangan po natin manampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Amen. Tuloy po natin. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Ito po yung ating sinasabi kanina, ang Diyos ay may dalawang side, pag-ibig, at meron din siyang side na justice. Kailangan po kasi, kung babalikan po natin, ang kasaysayan po ng unang tao, si Adan, nang sila po ay magkasala dahil sinuway po nila ang utos ng Diyos, sila po ay nagkasala, ang tao po ay nagawa ayon sa wangis ng Diyos, banal, katuwiran, matuwid, nagniningning nang magkasala po ang tao, nawala po ang lahat na ito, na hiwalay ang tao sa Diyos. At dahil sa kasalanan ng tao, ang sabi po ng salita ng Diyos, Roma 6:23, ang bayad daw ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, tayong lahat ay mga makasalanan, entonces nararapat lang po tayong mamatay. Hindi lang physical, ikalawang kamatayan po, spiritual death. Eternal death, merong eternal death, yung pong ating kahahantungan. Pero ito po, kaya nga, merong pag-ibig ang Diyos. Yung pag-ibig po ng Diyos, nang ibinigay niya ang kanyang anak, for God so loved the world, He gave His one and only Son, doon sa krus ng Kalbaryo, atoning blood, kailangan po maparusahan ang kasalanan. Pero ang ating Panginoon, siya na po, kaya nga siya nagkatawang tao, para siya ang tumanggap ng parusa ng kasalanan. Dahil kailangan po niyang maging tao, time and time again, inuulit po natin ito, kailangan niyang maging tao dahil bilang Diyos, hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Kailangan po merong tumulong dugo para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Pero kailangan po natin itong paniwalaan. Hanggat hindi natin ito pinapaniwalaan, mawawalan po ng kabuluhan ang pag-ibig, mawawalan ng saysay ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa atin. Unpunished. So, it did this to demonstrate the righteousness, pati po yung katuwiran na wala sa tao, may babalik po yan sa pamamagitan po ng pagtanggap natin kay Kristo Jesus doon sa ginawa niya, doon sa krus ng Kalbaryo.
Amen. At alam po natin yan, na pag tinanggap po natin, tayo nga ay nagkasala, nararapat tayong mamatay, kailangan nating pagsisihan ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya na siya na ang namatay, tumubos ng ating mga kasalanan. At ngayon, ito po yung katugunan sa Kanyang pag-ibig, pananampalataya. Para hindi na tayo mapapahamak, magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggang hamon. Hallelujah. So, as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Who have faith in Jesus. Gaano kaya talaga kasakit, no? Yung ama, makikita yung anak na mamamatay, yung pain, alam po natin yun. Kaya, if you still remember, pati ang ating ama hindi na makatingin sa ating Panginoon dahil nung siya'y nakapako, nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, talagang nasa kanya na pong lahat. Talagang hubad, bugbog sarado, hindi na siya mukhang tao. Tapos ang sabi ni Jesus, one of His last word, my God, why hast thou forsaken me? Dahil siya na walang kasalanan ay naging kasalanan sa atin. Galatians, ano ba yun? Corinthians, 2 Corinthians 2.20 nga ba yun? 1 Corinthians 2.20. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo para maibalik lang po. To Him who had no sin became sin for us that we might become the righteousness of God. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naibalik po. Maibabalik at naibalik ang katuwiran sa atin dahil sa ating pagtanggap, pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Meron pong kasabihan, hindi lang po mga di ba, ang sabi po nila, unang inililibing ang mga magulang. Alam po natin ang kasabihan ito, kaysa sa mga anak. Parang natural na unang mamamatay yung mga magulang. Pero pag naunang namatay yung anak, tapos buhay pa yung magulang, masakit po para sa atin pa lang, lalo na po sa ating Panginoon, na talagang napakasakit. Pero ganun pa man, kaya nga sacrificial, unconditional na sacrificial pa ang kanyang pag-ibig para lamang po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. This is real love. Not that we love God. He loves us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Greater love has no one than this. Greater love. Wala nang higit pang pag-ibig sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos, unconditional, sacrificial, than to lay down one's life for His friends. Nang binigay po ng Diyos, hindi lang po tayo naging kanyang anak, naging mga kaibigan pa tayo ng Diyos. I am a friend of God. I am a friend of God. There you go. He calls me friend. Kantahin ko. Hallelujah. God's great love for us led to Jesus' sacrifice on the cross, where He took the punishment for our sins, showing us just how much God loves and values us. Praise the Lord. Ganito po, katindi ang pag-ibig. Tayo na, hindi man karapat-dapat, wala man tayong ginawa. Di ba? Ang sabi po, ibigay man daw natin ang ating lahat ng yaman, pasunog man daw natin ating mga katawan kung walang pag-ibig. Sa tao pa lang ito, kung walang pag-ibig, wala daw tayong pakinabang, wala tayong mapapakinabang. Pero dito po, alam na natin, todo unconditional, sacrificial po ang pag-ibig ng Diyos. Yung pong pag-ibig ng Diyos ay na-revealed sa pamamagitan po ni Kristo Jesus para lang ma-demonstrate. Ito po, yung kanyang pag-ibig is transforming. So, unconditional, sacrificial, at hindi po natatapos doon.
magkakaroon po ng pagbabago sa ating mga buhay. Kung tinanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos na unconditional sacrificial, tapos walang pagbabago sa ating, hindi natatransform yung ating mga buhay. Back to square one uli. Balikan natin kung totoo ba yung ginawa nating pagtanggap, pagsisisi sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga. Pag tinanggap po nating tunay puro yung pag-ibig ng Diyos, maaaring hindi po magkaroon ng pagbabago yan. Maaaring hindi magkaroon ng pagbabago yan. God's love changes us and enable us to love others. Dahil mahal tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, ito ring pagmamahal na ito. Di ba, ang sabi ng salita ng Diyos, I forgot, love one another. A new command I gave you, love one another as I have loved you. Sa Ephesians 4:32, forgive one another as I have forgiven you. Ito po yun. Pag nadamang-dama talaga natin na pinatawad na tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, ito po yung magbubunga rin ng pagmamahal sa iba. Kahit hindi sila kamahal-mahal. Sabi nga ng salita ng Diyos, pati po yung ating mga kaaway, love your enemies, Matthew 5:44. Ganito po katindi. Dahil nga, when we were still sinners, nang tayo, sa ibang talata po, nang tayo mga kaaway pa ng Diyos, minahal na po tayo. Pag hindi pa naman talaga nag-sink yung pag-ibig ng Diyos dito po sa ating maiksing pinag-uusapan nito, ewan ko na lang kung saan po talaga natin kukunin pa ang katuruan, kung paano po natin mas maintindihan. Sige, basahin natin, makinig tayo ng lahat ng pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos. But until we learn, until we forgive, until we love, hindi po natin, wala tayong natutunan hanggat hindi natin minamahal yung mga ibang tao, hanggat hindi natin pinapatawad yung mga nagkasala sa atin, wala pa tayong naintindihan sa mga katuruan ng Diyos. Hindi po ako galit. Na-excite lamang po ako. Sige nga, palapan pa ginawa. Praise the Lord. Oh, God, thank you po for your love unconditional, for your love that is sacrificial. God's love, kailangan po magkaroon ng pagbabago. Enables us to love others. Praise the Lord. Meron ding mga pag-ibig ng tao ng minsan, nakakapagbabago rin. Halimbawa, katindi na pala ng pag-ibig niya, pagmamahal niya sa akin. Talagang kaya niyang magsakripisyo para sa akin. Magbabago na ako. Di ba meron ganon? Talagang magbabago na ako, babaguhin ko na ang aking pagkikitungo sa kanya dahil ganito pala katindi. There are daw, sabi niya, human love can inspire change. Pero, yung pong pag-ibig ng Diyos, magta-transform po yan. Magta-transform po yan. Di ba alam natin yung Romans 12:2, pag talaga naman tayo, do not conform any longer to the pattern of this world. Pag talagang nag-sync na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi na po tayo conform. So, sa pattern po ng mundong ito, sabi po ng salita ng Diyos. Kaya nga, Psalms 1:1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor seated in the seat of the scornful. Ito po yung transformation na hindi na tayo makikibahagi sa gawang hindi maganda ng mga tao ng mundo. Kaya nga, transform. His love is transforming. Hindi lang just inspire change, it empowers us to become new creation, giving us a fresh start and a hope for eternity. Limba, meron tayong 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, is a new creature. That anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, and a new life has begun. A new life has begun. So, we love, 1 John 4:19, we love because He first loves us. We love because He first loved us. Gaano nga ba talaga natin kamahal ang Panginoon? Oh, how I love Jesus.
Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Siya lang. Una po tayong minahal ng Panginoon. Mga makasalanan pa tayo. Minahal na po tayo ng ating Panginoon. How can we not love others pag nagsising po yung pagmamahal na yan? How can we not forgive others? Pag alam po natin, sobra-sobra ang pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Oh, how I love Jesus. Ito po yung highlights ng ability po, ng pag-ibig, nag-originate po. This verse highlight from God's love or a saying. God's love is the foundation and inspiration ng ating pong pag-ibig. We love because we've experienced His love. And that's love that empowers and motivates us to love others. Paano nga ba talaga natin tinanggap ang pag-ibig ng Diyos? We receive God's love. Ito po yung ating sinabi kanina. When we accepted Jesus as our Lord and Savior. Yung pong hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Remember po yung ating last verse, last topic, doon sa Ezekiel, binigyan tayo ng bagong puso, inalis po ng Diyos ang pusong matigas at binigyan po niya ng malambot na puso. Ito po yung pusong bago ngayon na magtuturo po sa atin para magmahal ng iba, magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Kaya nga po't ulitin natin yung Corinthians, if anyone belongs to Christ, bago na po tayong nilalang. Wala na yung lumang pagkatao. Bago na po. But all, ito po yung sinasabi natin, but all, John 1:12, who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Woo! Because of God's love, we were transformed into new person with new identity, making us children of God. Na tayo pong lahat na tumanggap kay Kristo, hindi lang po tayo mga kaibigan ng Diyos, tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. Ito na po ngayon ating bagong identity na ipapakita po natin sa ating pamilya, kaibigan, komunidad, na bago na yung pagkatao natin. Hallelujah. Nenang, Vanessa. Bago na si Vanessa! Bago na si Trixie! Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po, Panginoon. Praise the Lord. Woo! Amen. Yung pong talagang pag-ibig ng Diyos, God's selfless care for humanity. Kung babalikan po natin yung ating pinag-aralan, yung pong pag-ibig ng Diyos is unconditional. Sacrificial. At nagbabago po yan. Nagbabago ng pagkikitungo sa mga tao dahil binago na po tayo ng ating Panginoon. Yung dating chismoso, lalaki talaga dapat chismosa Meron din, di ba? Kuminsan nga daw, sabi para mas machismoso pa yung mga lalaki. Kung binago ka na ng Diyos, ganun pa rin, ibalikan mo, kaya nga, balikan mo uli ang pag-ibig ng Diyos. Yung dating manginginom, hindi na ngayon.
Mas marami na ngayong iniinom. Wala, hindi yun eh. Yung dating drogista. Hindi na po na hindi na ngayon. Yung kanyang, dinudurog na niya ngayon ang kanyang sarili sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen! Halat, sige mo, walang Panginoon. You can do the math. Alam po, balikan po natin, kung yung dating yung inyong sarili, yung dating sabihin yung sarili, hindi na siya ngayon. Bago na siyang nilalang dahil kay Kristo Jesus. Dahil lamang yan sa pag-ibig na unconditional, sacrificial, at magbibigay yan ng pagbabago sa ating mga buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Kung mabalikan ko po, yung meron lang po ko naalala, yung John 3:16, the greatest love of all. John 3:16. Ito po yung pinakadakilang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos na unconditional, sacrificial, na nagbabago. Ito po yun. Pinakadakilang pag-ibig para po singit ko lang ito, wala po dito. Naisip ko lang. Talong kailangan po. Pero bahagi rin po ito ng ating pinag-aaralan. Ang kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Ang kapahayagan ng kanyang pag-ibig, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Diba? Si Kristo Jesus namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At ang katugunan sa kanyang pag-ibig, ano pong katugunan na pinag-aralan natin? Sino man ang sa kanya ay maniwala. Yun po yung katugunan. Kailangan pong tumugon tayo sa kanyang pag-ibig. At ang kaganapan ng kanyang pag-ibig, ito pong kanyang kaganapan, hindi na mapapahamak. Kaganapan, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan! Hallelujah! Woo! Ito po yun. This is love. This is love, not that we love God, but that He loves us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loves us, ito po yung ating inuulit-ulit kanina pa, we ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another. Dahil nga pag-ibig ng Diyos, kung nagmamahalan po tayo sa isa't isa, nakikita po ang Diyos sa ating mga buhay. But if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. This is the greatest gift of Christmas. Ano po yung pinakadakilang regalo hinihintay natin? Dumating na po ang pinakadakilang regalo. The greatest gift of Christmas is God's love. He loves us so much that He sent Jesus to save us. Not because of our worthiness, not because of our kung sino man tayo, but because of His goodness. And now, we're called to share that love with others, reflecting God's love and making it complete in us. Love, so amazing. Love, so amazing. Gaya po ng aking, siguro, ganito po siguro, yung aking sinasabi kanina. Balikan lang po natin muli kung sino tayo nung hindi pa tayo tumatanggap sa ating Panginoon. Yung ating mga nagawa ng mga kasalanan. Sabi ko nga, yung presidente, hindi ibibigay ang kanyang buhay para mamatay para sa isang kriminal. Pero tayo po, nahihirapan ba tayo magmahal? Binibigyan pa rin ba natin ng kondisyon ang ating pagmamahal? Yung pagsasakripisyo, handa pa talaga tayong magsakripisyo. Alang-alang sa pagmamahal na yan. Handa ba natin talaga ipakita ang ating buhay na yan? Kung paano tayo binago, magiging pagbabago rin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Dito po talaga natin mas maintindihan. Yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, binigay niya. Amazing love.